Hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Basta na yun sa umaga. Kaya, kanang kanina ay natanghali din ako pag-gising, 7:30, pagtingin ko sa cellphone ko, alas 7:30 na pala. Sa sobrang lakas ng ulan. Dating na alas 8:30, wala pang tao. Inapunta ko ng lobat, kaya may mga ilan-ilan na narito. Ano po? Pero ganun pa man ay hindi naging hadlang. Narito tayo ngayon upang pasalamatan at purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo patuloy niyang iniingatan at inilayo sa lahat ng kapahamakan. Dahil sa sama ng panahon, sana ay lahat ay nagiging ligtas. At sa ating pagtitipon dito ngayon, ang ating banal na ebanghelyo ay ito'y nagpaalaala sa bawat isa sa atin na ito'y patungkol sa mahalagang sandata bilang isang Kristiyano. Ano ba yung sandata? Ano ba yung pinakamahalagang sandata sa buhay ng Kristiyano? Tulad ng isang balo na binabanggit sa ating banal na ebanghelyo na hindi siya nagsawang dumulog sa isang masamang hukom upang hingin ng katarungan. Kaya tayo ngayon sa umagang ito, ini-encourage tayo ng Diyos na huwag mong hinawang manalangin, huwag panghinaan ng loob. Dahil kadalasan sa buhay nating mga tao ay madali tayong mapagod. Madali tayo sumuko sa mga trabaho o kung saan man mga problema. Sa relasyon, sa buhay, at maging sa panalangin. At madalas, kahit sa ating pagsamba, ay para bagang kinatatamaran ng tao. Dahil para bagang akala natin ay sa kanta bagang, alam niyo yung kanta ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Parang hindi nagre-response ang Diyos sa ating mga panalangin. Ngunit, ang mensahe sa ating banal na ebanghelyo, sa ebanghelyo ni San Lucas sa Kabanata 18, ay malinaw na sinasabi ng ating Panginoon si Jesus na huwag manginhawang manalangin at huwag paghinaan ng loob. Kaya sana sa buhay natin mga tao, mga kapatid, tularan natin yung babaeng balo na kung saan patuloy at patuloy siyang bumabalik-balik sa masamang hukom. Dahil ang masamang hukom dito sa ating banal na ebanghelyo ay hindi niya kinikilala ang Diyos. Wala siyang nire-respetong tao. Pero dahil sa kulitan ng babaeng balo, na napagtanto niya sa kanyang sarili na igawad na ang katarungan matagal nang hinihingi ng babaeng balo. Diba? Kahit sa kabila ng kanyang pagiging masama, hindi kinikilala ang Diyos, ay iginawad niya yung hinihingi ng babaeng balo. Mga kapatid, sabi ni Jesus, ang talinghagang ito, sinasabi ng Diyos na naway magiging katulad tayo. Huwag tayong panghinaan ng ating mga kalooban. Manalangin tayo palagi sa Panginoon. Lagi natin ipapasa Diyos ang lahat. Dapat lagi tayong magiging matatag sa ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang puro hingi, hindi dapat tayo ay magtiwala. Lagi natin pakatandaan yun. Huwag tayo puro hingi. Minsan kasi kadalasan sa buhay nating mga tao, hingi lamang tayo ng hingi. Pero kulang tayo ng tiwala. Kaya sa atin ngayon, magtiwala tayo sa ating ipinapanalangin sa Diyos
Minsan naisip natin na ang panalangin ay parang listahan na gusto natin sa Diyos. Pero ang totoo, ang panalangin ay ang pagpahayag ng tiwala. Ng taong patuloy na nanalangin ay taong patuloy na nagtitiwala. Di ba? Dahil kung mahina yung ngayong pananampalataya at paniniwala sa Diyos, ay give up ka sa isang pinakamabisang sandata sa buhay natin mga tao. Dahil ang panalangin ay ito yung makikipag-usap natin palagi sa Diyos. Ito yung continuous natin communication sa Panginoon. At kung tayo'y manghina ng loob, dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat, sa direksyon o ano paman sa buhay natin mga tao, ay sino pa? Anong mangyayari sa atin? Di ba? Kinakailangan natin na magtiwala. Dahil walang silbi ng hingi tayo ng hingi, hindi naman tayo marunong magtiwala. Pangalawa ay ang Diyos ay di gaya ng hukom. Siya ay mapagmahal at makatarungan. Diba ang Diyos ay pag-ibig? Madalas ay nabibasa ko sa social media yung mga pangyayari na nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Sabi ko nga kaya sa aking misis, na bakit kaya nakahalintod, bakit kaya nasasabi ng tao na napupukot ang Diyos sa tao? May lindol, may bagyo, na kung saan ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Kung ang Diyos ay pag-ibig, ito hindi marunong magalit. Dahil lagi ko kasi nakikita na nakabasa sa social media na laging sinasabi, niyayanig na ng Diyos ang sanlibutan dahil sa kanyang galit sa mga tao. Pakatandaan ninyo palagi na ang Diyos ay pag-ibig. Simula kung bating balikan yung kwento ni Noah, anong sabi ng Diyos pagkatapos ng lipunin niya sa pamamagitan ng baha? Sabi niya, hindi ko na lilipunin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Diba? Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sabi ko kay Mrs. ang lindol, ang bagyo ay ito yung response ng kalikasan sa pagiging maabuso ng tao. Kaya hindi pwede na ang Diyos ay magalit sa tao. Hindi. Ang tao ang siyang gumagawa sa mga kalamidad na nararanasan natin sa buhay na ito. Ay kung walang laging, walang mina, walang pang-aabuso sa kalikasan, siguro walang tinatawag na climate change. Tayo ang gumagawa ng dilubyo sa buhay nating mga tao dahil minsan tayo nakakalimot na manalangin at magkipag-ugnayan palagi sa Diyos. Pero ganoon pa man, tayo ay pinalalahanan sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo sa hapon na ito. Nasa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating mga pagkukulang sa buhay natin ito, ay pinapalakas tayo sa isang babaeng balot na patuloy na lumalapit sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay makatarungan. Kaya, nawa, pakinggan natin isa sa buhay natin ang ating banal na ebanghelyo sa hapon na ito. Ipagkakaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lamang, kinakailangan na sa ating panalangin ay may kaagapay ito paggawa. Walang silbi yung ating panalangin. At kung tayo nananalangin ng kapayapaan, kinakailangan makikita natin sa ating sarili yung kapayapaan. Kung tayo nanalangin ng isang kasaganaan, dapat nakikita sa ating sarili yung pagsusumikap upang maging masagana.
Kung mananalangin tayo na naway magiging puno ng pag-ibig ang sanlibutan, naway makikita natin sa ating mga sarili yung pag-ibig na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo manalangin, kinakailangan isa sa buhay natin yung ating panalangin. Ano? Kaya kung tayo manalangin, Panginoon, naway alisin na yung mga kurakot. Ikaw mismo, pag panahon ng butuhan, bumubuto ka pa rin ng kurakot. Kaya anong mangyayari? Diba? Wala pa rin, diba? Kaya dapat, sa panalangin natin, may kaagapay itong gawa. May kaagapay itong pagsasabuhay. Ang pangatlo ay dapat maging taimtim sa panalangin. Dahil ang taimtim na panalangin ay nagbibigay lakas sa araw-araw. Lagi natin pagkatandaan niyo. Hindi yung pag may pangangailangan lamang tayo, nakikipag-usap sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok, ang panalangin ang ating sandata. Kapag pagod na tayo, ito ang nagbibigay ng bagong sigla. Kapag umiiyak tayo sa gabi, ito ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya taimtim na panalangin ang aral sa ating banal na Ebanghelyo sa hapon na ito. Ang tanong, taimtim ba kayong nanalangin? Tulad ba ng isang tatay na nawala ng isang trabaho? Araw-araw siyang nananalangin. Araw-gabi nananalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng bagong simula. Naghihintay. Natuto siyang magtiwala at magpasalamat kahit sa maliit na biyaya. Libreng pagkain, tulong mula sa kapitbahay. Lakas ng loob. Pagdating ng panahon, binigyan siya ng Diyos ng panibagong hanap buhay. Mas maayos pa kaysa sa dati. At anong alam ba ninyo kung ano yung conclusion niya? Sabi niya, kung hindi ako natutong manalangin, baka matagal na akong sumuko sa buhay na ito. Kaya sana sa ating lahat na narito ngayon, sa pag-iisama natin itong banal na misa, sa banal na Ebanghelyo ito, naway bigyan natin ng diin ang taimtim na panalangin. Huwag lamang sa panahon tayo may pangangailangan. Huwag lamang sa panahon na tayo may sakit. Huwag lamang sa panahon na tayo may hinihingi sa Diyos. Huwag lamang sa panahon na tayo may pangangailangan, kundi purihin at pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin, sa panahon ng ating kasaganaan, sa panahon ng ating kasiyahan. Dahil doon natin nataligtaan ang Diyos sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng kasiyahan. Di ba? Dito pag may sayawan, ay nagsimula ba yung panalangin? Meron? Buti naman ano? Bilang alam ko kasi kung masayawan, basta pagpasok na kalas na, break sunod sa hanggang tabi. Ha? Sa program. Ganun ba? O dahil kadalasan kasi ako nung panahon ay talagang palibasa kasi kami nung panahon, bulak-bul pa ay napasok kami ng sayawan mga alas 11 na. Oo. Para hinihintay yung entrance na open gate na. Kaya sa atin, naway sa panahon ng ating kasiyahan, huwag nating kalimutan na pasalamatan ng Diyos. Dahil ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi kung gaano kahaba yung iyong panalangin. Ang pagpapasalamat sa Diyos kung paano ka-concise ang inyong panalangin. Tulad ka ng isang pagtitipon sa isang kainan ay
Pag kadalasan ay lay minister, pari, ay mahahaba yung kanilang panalangin. Talagang halos lahat. Oo, lahat. Pati kapitbahay. Lahat. Oo. Pero kaya minsan, pag itinuturo yung isang tao na mag-lead ng panalangin ay umaayaw. Bakit? Dahil nahihiya. Pero sa isang pagtitipon, sa isang kainan, nagsabi yung isang pare o utoy, isang bata ang kanyang kinukahan sa panalangin. At lakas loob ng isang bata ang manalangin. Anong alam ba kayo kung anong panalangin ng bata? Sabi niya, Panginoon, salamat sa mga pagkain aming pagsasaluhan dito ngayon. Amen. Di ba? Ang gusto ng Diyos ay yung concise, direct to the point. Hindi kinakailangan ng panalangin ay kinakailangan napakahaba-habang ilang kilometrong panalangin. Eh, minsan binabasa pa natin yung panalangin eh. Di ba? Oo, totoo yun. Binabasa pa natin yung mga panalangin natin. Dapat ang panalangin ay mula sa iyong puso. Out of nowhere dapat kinakailangan bukal sa iyong kalooban. Nasa iyong puso nagmula ang iyong panalangin. Kaya taimtim na panalangin ang hinihiling ng Diyos sa atin ngayon. Kaya sana mga kapatid sa hapon na ito, maging katulad daw tayo ng babaeng balo. Huwag mo na sana nabalo kayo. Ako, hindi pa hintayin. Hindi pa hintayin mabalo tayo. Kung hindi, simulan natin ngayon. Manalangin, magpasalamat, taimtim na manalangin sa Diyos. Ang lahat ng imposible ay magiging posible. Tulad na sa aming mag-asawa, ay matagal kaming binigyan ng anak. 5 taon. At naghahabol dahil mga toddlers na. Ako'y nag-asawa ay 32. Si Mrs. ay nag-asawa ay 31. Gusto ko sabi ko, Panginoon, ano na ito? Ako ba yung kao? Totoo po yun, totoo po yun. May share ko lamang sa inyo. Samantalang, nandun yung minsan ay nanghihina ng loob. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo lamang ako kahit isa. Yun lang ang panalangin ko, Panginoon, bigyan mo lamang kahit ako. Kahit isa. Makababae man yan, makalalaki man yan, mapatumboy o mapabaki man yan. Basta bigyan mo lamang ako ng isa. Kahit anong gender ang ipagkaloob mo sa akin, ako'y masaya na. Isipin mo, unang taon, pangalawang taon, wala taon, sabi ko, talaga na. Hanggang sa dumako yung nagdesisyon kaming mag-asawa na maluwas, mapuntang Lucena, magpa-check up, tignan kung baok pas father. Oo. Totoo yun, pumunta kami Lucena, nagpa-check up. Pero alam niyo, pagdating sa Lucena, si Mrs. lamang nagpa-check up, ako'y hindi tumuloy. Dahil ako nga natatakot na malalaman kung ako ba'y baok. Pero ganun pa man ay hindi ako nawawala ng pag-asa. Tuloy yung aming panalangin. Tuloy yung aming pagsusumamo sa Diyos. Sa awa ng Panginoon, yung aming panalangin, hinihingi namin sa Diyos ay nagiging kapiling na namin ngayon. Di ba? Napakabuti ng Panginoong Diyos dahil ang lahat ng panalangin, ang akala natin ng mga tao ay natagalan. Pero alam ba ninyo na ang response ng Diyos ay sakto,
sa mga pangyayari sa buhay nating mga tao. Di ba? Tama. Hindi natagalan at hindi na mabilis, kundi eksaktong pagkabigay. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Tandaan natin palagi. Sa nasa tamang panahon palagi, ang biyaya ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga panalangin natin na akala natin natagalan, pero alam natin na ang Diyos ay may perfectong plano sa bawat isa sa atin. Makatandaan po natin palagi yun. Tulad ng babaeng bayo sa ating banal na Ebanghelyo. Matagal na panahon siyang pabalik-balik sa masamang hukom. Ngunit, sa kanyang taimtim at patuloy na panalangin sa Diyos, dumating ang tamang panahon. Ganun din dapat sa ating mga tao, mga kapatid. Darating ang tamang panahon na ito'y ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nawa, sa hapon na ito, naway ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin na inialay natin ngayon. Huwag tayong manghinawa sa panalangin, bagkus magkaroon tayo ng karatagan ng ating kalooban at taimtim na panalangin natin sa Diyos. Naway patuloy kayong pagpalain ng buong may kapal sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at lahat na nakikita at pinakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bukong na anak ng Diyos, Magmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Iliyan natin inikha sa isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria bilang ang piling tao. Ipinako sa krus alang-alang sa kanila. Nagpakasakit, namatay at piniligid, at muli nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat niya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muli darating ang maluwalhati upang pumahan ang mabuhay ng mga patay, at ang kaharian ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasapat siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyan sa pagpatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bahay. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinulong mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos sa kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkahatang Santa Iglesia
lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat ng nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit ang lahat ng obispo, pari at diakono. Lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Perlares, ang aming obispo diocesano na si Arnold Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Matos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay may pahayag naman nila ng mga katapatan ay tunay na bibigay buhay na salita at mapakasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sinasamo namin pagharian mo mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, at ang aming punong bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan, at may sa katuparan naman nila ang kalayaan, kapayapaan, kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa nagdiriwan at magdiriwan ang kanilang kaarawan, na sila Carl Alban del Mundo, Imelda Manalo, Kim Medina, Liam Cairo Sarmiento, Gemma Perlas, Belinda Rianzares, Vilma Candelaria, Marian Salicon, Carvin Andre Ladera at Maria Andrea Ladera. Ganon din sa third Sunday Mass sponsor na sina Milet Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sibilia, Fermin Fiagalan, Joel Fiagalan, Janet Ricanya, Joel Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Marcelita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernani Riazares, Henry Ricanya, Camilo Fiagalan, Nanette Manalo, Arvin Perlas, Bernardo Labosta Jr. at ang buong pamilya. At sa kongregasyong ito, tinatanggapin nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may matapat sa batang araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligalig. May kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Namayan Villavicencio, Rudy Saludes, at Father Edwin Lonto. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan, katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanyang laging nabubuhay, upang magitan para sa amin, siya na yung mga tamang tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ang tayo ibigay. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa biglis ng kapayapaan. Lagi namang sumainyo ang kapayapaan ng ating At Panginoon. sumayin rin. Magbatihan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harap at sa kanyang pangalan magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pag-aalay.
bagay na tayo po'y manalangin, maawain Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasagaran ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami na iyong mga kapagpakunlubang mga lingkod ay Ay nag-aalay sa iyo nitong sagisa at ang aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinagtubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo po na kami mga tatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak, makapangyarihan ng Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway aming maging inuming espiritual upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat po sa inyo.
ipagdiriwang itong banal na misa. Ang lahat ng ito'y ialay natin sa ating Panginoong Diyos. Naway sa ating pagtitipon dito ngayon, ay patuloy natin mapasalamatan at mapuri ang ating Panginoon sa lahat ng biyaya. Patuloy na ipinagkaloob niya sa atin. At yun din po sa lahat na narito ngayon na nag-isa sa pagdiriwang itong banal na misa. Naway ang mabuting balita ang ipinapahayag sa bawat isa sa atin ay naway patuloy natin may sasabuhay at sa pamamagitan ng ating mga panalangin ay tayo patuloy na pagkalooban ng Panginoon at kaawaan ng ating Panginoong Diyos. Ganyan po ang banal na misang ito inialay din po natin ito sa ating mga kapatid na ngayon nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan na sina Carl Ivan Del Mondo, Imelda Manalo, Kim Medina, Liam Kyrie Sarmiento, Jima Perlas, Belinda Rian Sales, Vilma Candelaria, Marian Sadicon, Calvin Andre Ladera at din po sa ating kapatid na si Maria Andrea Ladera. Nanaway patuloy nawa kayo pagkalooban ng marami karawang kaarawan sa inyong buhay. Pero din po, dahil namin sa ito natin ito sa ating sponsor sa araw na ito. Third Sunday Mass sponsor, nanaway patuloy na pasaganahin ng inyong pamumuhay. Pero din po, tulungan din po natin sa pamagitan ng ating mga nag-iisang panalangin, ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Nanaway pagkabingin sila, lalo-lalo na ang ating mga kapatid na sina Mylene Villavicencio, Rodi Salodes at din po kay Father Edwin Lotto. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain na marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ibabukuri at ikaluluwa niya ng kanyang pangalan sa ating mabubukuri at ng buwan niyang iglesia. Ang kaganda ng loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may tawad sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salisa ay lagi. Tinatag ng Panginoon ang Kanyang tulungan sa langit at ang Kanyang pagkamaring ay sumasakla sa lahat. Puri ng Panginoon, kailangan niyang mangampir, kayo may labasan ng kapangyarihan, nagpatalina sa Kanya ang salita. Purihin niyo ang Panginoon, kamay lagi ang mga upo
Lahat ng kalulatian ay sa iyo, Diyos, sa mapangyarihan amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Kristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ginagnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanlo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang alagad at sinabi, "Kunin, kanin, ito ang katawan ay pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, "Inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubugos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad na inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon at amang magalangit, ginaganap namin ang iyong mga abang lingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpagkasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na magulit, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong alis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa iyong makalangit na altar itong aming hanging papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Kristo. Ang lahat nawa at tanggap ng banal na minyong ito ay makispos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manangan sa amin at kami sa Kanya. At pagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulit paglilingkod sa pamamagitan na Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
tagapagligtas na sa Yesu Kristo tayong panalangin. Sinasamo namin sa iyo, iligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa ay layo kami sa pagkasal at iligtas sa ligay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Kristo aming Panginoon, na nabubuhay naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Amen. Kordero ng Diyos, Mawag ka sa amin. Kordero ng Diyos, Mawag ka sa Sabay-sabay po tayong lahat, dumudulog kami sa iyong mapagmawayang Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili namin pagkakatuloy, kundi sa iyong maraming dating na panawa. Hindi kami karapat-dapat na mamulo ng mga muso sa ilalim ng iyong harap, subalit kita sa iyong pagkakamawalan. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong tulining Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Yesu Kristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas at pinibago ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos,
Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Kasi po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyo.
Ang Panginoon ay sumayin. at sumayin. Tayo po'y nalangin. Makapangyarihan ng hanggang Diyos, pinasalamatan ka namin sa pagkanyang pinakain ng pagkain spiritual, ang kapamahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na sa Jesucristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami mabahagi ang katawan ng iyong anak at mag-aagapan ng kanyang bilang kaharian. Kaya naman, isugo mo kami upang gawin namin tutuloy iniatas sa amin, upang ikaw ibigay pagkakulat ang aming kapwa, bilang mga tapat na saksi ni Kristo aming Panginoon, sa kanya sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng parangal at kalawalian, kahit magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos hindi malilit ng buong pangunawa. Matatag na ingatan kayo sa kalaman pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na sa Jesucristo ng ating Panginoon. At ang kawakan ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo lagi manatili sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat.